yung sa inyo? Saan problema? Ano sir, kasi po, gusto ko sir na makaalis po agad kasi dapat today po flight ko. Pero kinasil po na agency yung mga papers ko. Alright. Ikaw ba'y OFW? Oh, sir. First time mo bang umalis? No sir. So balik manggagawa ka na. Another employer po. Pero palabas ka ulit. Opo. Okay, paliwanag mo sa akin, bakit kinansela ng agency ang lakad mo? Anong dahilan? Nung una po nila akong pinapunta ng opisina, excited po ako noon kasi ang sabi po nila, booking na ako. Pagdating ko po ng agency, kinausap po ako ng manager. So ang akala ko po, sasabihin na yung flight ko o ano. Pero iba po yung narinig ko. Ang sabi po niya sa akin, Marilyn, ano namin yung papers mo, ika-cancel namin. So syempre nabigla po ako. Ang sabi ko, bakit po? Kasi later kasi parang, alam mo yung pagsalita nila na parang hindi talaga ako convincing sa salita nila eh. Parang kasi later kasi parang naging bad siya, yung magiging amo mo. Sabi ko naman po, imposible naman po yun kasi unang-una, hindi ako i-refer ng kaibigan ko doon kung hindi siya maayos na tao. Pangalawa, may contact po kami, nag-uusap kami ng magiging amo ko. Maaring nahihirapan sila o maaring sinasalba ka nila sa kapahamakan. Isa yung version yun. Another version, ayaw ka nilang paalisin, baka ayaw nila ikaw ibigay sa kanila, baka kasi hindi tama yung bayaran. Ibig sabihin, yung processing ng papers mo. Ngayon, parang inano ko po talaga na, ma'am, ano po ba talagang problema? Ang sabi niya po sa akin, kasi isa pa, mayroon pa kasi siyang account na hindi, basta alam niya na yun, sabi mo sa kanya, mayroon pa siyang hindi nasa-settle. Kinausap ko naman po yung employer na isettle na yung account. Sabi ko isettle. Ang sabi po ng employer, nandito pa po sa akin ng mga text messages na willing ako. Ang problema, ayaw nila makipag-cooperate sa akin. Nagtatawag ako sa kanila, hindi sila sumasagot. Alright. Take care of this. I want you to visit. We have to defend her because she has Balik Manggagawa program. And I can see deceitful act. They don't want her because they're not going to earn from her. They simply want her. So the employer wants her there because she's proven or tested as far as the employer is concerned. Record-wise, she's already there. But the agency still would like to have big money. And she's not the best candidate for her, and that's why they're delaying her. That's exactly what I want you to do. Ngayon nandito po tayo sa kasama ng bitag na tutulungan ngayon ng pulis para makarating doon sa opisina. Puntahan po ng kapulisan kayo para malaman natin kung anong magagawa ito ang pag-usapan. Okay? Actually, nandito kami for clarification lang doon sa kanyang application. No? Kasi dinulog sa amin, andito kami sa ngalan ng public service na tinatawag natin. No? So, pinapunta kami ni Bitag, ni Sir Ben, para i-clarify lang. Ano bang nangyari doon sa kanila? Actually po, yan si Marilyn Salino. Ready na po talaga yun for flight. Yeah, yun din yung example. Aware naman po siya. Kaso nga po, ang problema po kasi, yung employer. So, ayaw din Ano naman, problema sa employer? hindi kami comfortable sa kanya, baka magkaroon siya ng problema doon. Kasi yung employer, para every now and then, nag-change yung mind. No, alam mo na pag mga sa abroad o kung may agency tayo doon, kami kasi once na parang alam na namin na gano'ng sitwasyon, even mag-damage kami, hindi namin tinutuloy. Kailan natin nalaman na nagkakaroon ng problema yung employer niya? Etong lately lang. Oo. Kasi ang pagkakasabi ng ating aplikante ninyo, Wednesday na lang niya nalaman, hindi na siya tuloy. Oo, nung pumunta siya, na hindi na siya matutuloy papunta. Winarningan po namin siya. Winarningan namin siya. Ilang beses na warning? Dalawang beses nga po dito nag-appeal.
Same scenario na gano'n na. Actually, siya na po yung nakiusap na i-take risk niya yung na kahit gano'n yung magiging ugali niya. Kaso ang problema nga po, ang masisira naman yung agency. Yung agency ng Riyadh. Actually, nakausap din namin ng employer. Ang issue naman ng employer kasi sa inyo, nakikipag-coordinate sila sa inyo, then wala nang sumasagot sa kanya. Kaya Ito lang, alam na namin crazy na siya sa ibang, sabihin na natin ibang tao or maybe mga ibang kausap niya. But when it comes to us, napakaayos niya. But itong late na lang, iba na siya. Iba na kasi siya eh. So every now and then, nakikipag-debate siya. Every minute, ganito ganon, ganito ganon. Parang iba. Itong ano niya, cancel lang. Wala na, tinabihan na namin siya. Nung first warning, second warning, yes namin. Pumunta siya, sabi namin hindi na. Ngayon ka ako, kung gusto mo talaga umalis dyan sa employer na yan, walang problema. Pero hindi namin itataya yung license namin. Sabi namin sa kanya. Sabi namin, ika-cancel namin, hindi ka namin i-charge ng damage. Kami ang may damage. Basta lang i-cancel, ayaw namin magkaroon ng license, mag-problema ng license. Ngayon ka, kung kailangan mo talaga ng job, marami kaming mas maayos na employee. Kung gusto mo, ako. So, ini-engage mo sa iba? Sinabihan na, kung gusto mo, ako. Pero kung gusto mo talaga ito, I'm sorry, hindi namin ma-process under agency namin. Kasi yung kiniklaim na nito ni Marilyn, inaabot daw sa inyo yung 51 kasi sabi may kulang pa nga daw. Kaya hindi niya mapaalis kasi nga may kulang ang employer sa inyo. Kaya gusto na employer magpadala sa inyo kaso hindi nga kayo daw makontak. Kaya ang ginawa, pinadala ngayon sa kanya. Inaabot ni Marilyn daw. Inaabot daw ni Marilyn sa inyo. Then, i-receive nyo pero hindi nyo siya bibigyan na acknowledgement receipt. Ayaw namin mag-receive. Kung gusto namin mag-receive, bakit pa mapadala sa kanya? May account kami. Yun nga, Kasi kami, account to account kami, para official. So, kung i-receive namin, bakit mapupunta pa sa kanya? Oh. So, yun. Ayaw lang. So, dinidinay niyo yung sinasabi niya na inaabot ko sa inyo yung pera, pero ang sinabi niyo, kukunin niyo yung pera, pero hindi namin kayo release ng Alam niyo, acknowledgement ma'am, receipt. yung scenario na ganyan, even ibang employer, hindi rin namin na siya i-accommodate. Kasi in short, magkakaroon kami ng problema, hindi lang sa employer, pati sa kanya. And even sabihin niya, okay lang na siya umalis, ibang employer, hindi na po namin siya i-accommodate. Ito ma'am, kung ibabalik niyo yung documents niya, maibabalik ba natin ngayon yan? Ay, hindi ngayon po. Kailan natin? I-cancel na po namin, pero ibabalik namin. So, kailan natin Siguro maibabalik? mga next week. Doon pa lang sa sinabi mo na ayaw na makipag-usap ng ahensya doon sa employer, magkakaroon na ng problema yon. Hindi na natin ina-advise na ipagpatuloy ng OFW yung pagpunta doon sa employer na yon. Dahil papaano yung monitoring niya? Papaano yung joint and solidarity liability niya? Dapat kasi may magandang relasyon yung ahensya at yung employer. Dahil pagdating ng ating OFW doon sa employer, doon palang magsisimula yung koordinasyon ng FRA o kaya ng foreign employer at saka yung ating ahensya dito. Pagka hindi maganda yung kanilang relasyon at putol na, ay nagka-problema yung ating OFW, sino kayo nang kukontakin ng OFW? Lalo-lalo na pag may notice of repatriation kung tawagin. Sa tingin ko, dapat wag nang tumuloy sa patutunguhang employer yung ating OFW at humanap na ng panibagong employer na may koordinasyon yung ating ahensya para maiwasan yung mga future conflicts. Ngayon po, nakuha ko na po yung passport ko at saka yung info sheet ko na ibinigay po ng agency na Global Professional Resources Incorporated. Ang sabi naman po nila, yung ibang mga dokumento hindi ko pwedeng makuha dahil under daw po yun ang name nila, katulad ng medical,
Arabic, sa OWA seminar ng Arabic, PIDOS at saka OEC. Ngayon po, ang plano ko, since still ongoing pa naman po yung visa ko, mayroon pang natitirang mga araw, gusto ko po sana uling mag-apply para mag-ano ng ibang agency para makapunta po at makapagtrabaho pa rin po sa Saudi. Gusto ko pong magpasalamat sa BITAG dahil simula po sa first day na pumunta ako sa kanila, inassist na po nila ako at hindi nila ako pinabayaan hanggang sa makuha ko ngayon ang passport na kailangan ko para makapag-apply na muli.